Hello guys. Okay, so continuation tayo class ng discussion natin regarding hydrographic survey. So now let's talk about paano kumuha class ng depth of water. Okay? So yung pagkuha ng depth of water is depende kung gaano kalalim yung body of water natin. So for shallow water depth, okay, so ang ginagamit natin class is sounding pole. Okay, so this one is for shallow water depth. So, hindi na siya masyadong kailangan i-elaborate, no? So, from the term itself, no, pole, so ibig sabihin para siyang pole, no, or stick, or rod, na meron siyang graduation, no, or yung mga meter marks niya. And then, syempre, kung pole lang, maigsi lang yung class. So, technically, ginagamit lang to for, yun nga, shallow water depth. So, halimbawa, sa flood, okay, so sa mga mabababaw lang, so lulubog mo lang siya vertically downward. And then, kung saan tumamang meter mark, so yun na yung, yung depth of water. Okay? So, for greater water depth, okay, ang ginagamit naman natin is yung lead line. Okay, so this one is for greater water depth. So, ito naman class is composed naman siya ng cord. Okay, so either by nylon, basta cord siya. And then sa dulo, meron siyang weight, no, may pabigat. And then that is composed by lead. Okay, so ginagawa lang dito class, ganun lang din. Just like sounding pole, ilulubog mo siya. Pero in that case, nakusa ng lulubog yung cord natin dahil dun sa added weight sa dulo. So ilulubog mo lang siya, and then again, meron din siyang graduation or mga markings in such a way na pag nilubog mo siya vertically downward, so kung saan tumama yung water surface dun sa cord mo, kung ano yung reading dun, edi yun yung magiging corresponding depth of water. So gets ba in class? So, hindi ko na siya i-drawing, no. So yung last, no, para sa mga sobrang malalalim, no, deep water. Okay, deep water depth. So ang ginagamit natin is yung echo sounder. Okay, so yun nga pala class, no, pag sinabi mo mong pagkuha ng depth of water, okay, so tinatawag rin siya class as parang sounding. Kaya makikita mo dyan class, may mga term ng mga sound, no, sounding pole, echo sounder. So pag narinig mo yung sounding, ibig sabihin ang ginagawa nila, kinukuha nila yung depth, no, ng body of water natin. So itong echo sounder class, ginagamit nga ito for deep water, no. And at the same time, ganito kasi yung class. Kapag itong first two, yung ginagamit mo, sounding pole saka lead line, yung nakuha mong depth lang is yung depth lang ng water at that specific point. So kung saan mo nilubog, yung depth lang doon yung nakukuha mo. Pero class, hindi kasi natin pwedeng sabihin na flat, no, yung stream bed natin, no? Hindi naman siya flat na kung ano yung depth dito sa kabilang side, yun din yung depth sa iba. So dito sa echo sounder, kaya niyang kunin lahat ng depth, no? Sabihin kaya niya i-drawing yung profile ng stream bed mo dahil nga sa technology na to class, no? Echo sounder. So sa term na to, ginagamit niya yung echo. So pag echo, gumagamit siya ng sound, no, para i-measure yung depth. So paano kaya ginagamit yung sound na yun? So ang ginagamit nilang apparatus dito class is yung photometer. Okay, so ganito siya class. So drawing lang konti. So let's say andito yung sounding vessel natin. So ito yung body of water, and then somewhere here andito yung stream bed. Okay? So ganito yung gagawin doon class. Magi-install, no, sa ilalim nung nung vessel niya, sounding vessel, nung oscillator. So itong oscillator class, ito yung apparatus na magta-transmit, no, nung sound waves, no, doon sa ating water. So oscillator. Okay, so magta-transmit siya ng sound wave. Okay, and then yung sound na yun magta-travel downward, and then up to the time na ma-reach niya yung bottom,
So, yung sound na yan is mag-reflect upward. Okay? And then, dito sa kabilang side, nandito naman yung kanyang receiver. Okay? Or yung hydrophone niya. Okay? So, ang gagawin lang dito, class, i-measure niya lang, no, yung time na nag-elapse from the time na transmit niya yung wave and then na-receive dun sa receiver. So, kukunin lang yung total time na yun, class. So, i-observe yung time. So, ayan, may check na yan. Okay? Ngayon, gagamit na lang to, class, ng basic, formula ng speed or ng velocity. So, we know that velocity equals sa distance over time. So, yung time natin, ito yung time na nag-gather niya from the starting, no, na nag-travel downward yung sound wave. So, that is distance d. And then, bumalik doon sa receiver. So, umangat siya ng another distance d. So, ibig sabihin, class, yung total distance traveled is 2d, no? So, kung gagamitin natin yung formula, magiging 2d yan over the total time. Okay? And ano ba yung nag-travel, class? Sound. So, therefore, kailangan natin yung velocity ng sound. Okay? So, velocity ng sound is equal sa 2d, yung total distance traveled niya. And then yung t, which is yung total time elapsed. Okay? So, kung walang given na velocity ng sound, so, that can be approximated to 1,480 meters per second. So, take note, class, itong velocity ng sound na to is at water, ha? Iba yung velocity niya na alam mo, baka kasi nagtataka ka, no? Hindi naman yan yung velocity ng sound na alam mo. So, that is velocity of sound in air. So, iba pa yun sa water. So, ito yun. So, pag walang given, so, pwede natin gamitin itong approximate value na 1,480 meters per second. So, ibig sabihin, meron tayong velocity ng sound, meron tayong time, which is yung i-observe natin. So, therefore, check na to. Kaya mo nang kunin yung total depth ng ating body of water. So, ganun lang siya kasimple. Okay? So, yun lang naman yung class. So, next tayo. Ano pa iba bang kukunin? Yung mean velocity. Okay? So, number 3. Mean velocity of water. So, ito, kinukuha natin to, class, dun sa mga running water natin, no? Gusto natin makuha yung current niya. So, pwede kasi, class, kunin natin yung yung surface velocity. So, pag sinabi mong surface velocity, kung ano yung visible sa taas, no, kung ano yung velocity doon, yun yung kinukuha natin. So, commonly, class, pag surface velocity ang pinag-uusapan, ginagamit ito dun sa pag-a-analyze ng flood. Pero, class, pag sinabi mong mean velocity, so, halimbawa kasi, may a certain depth, no, nung water natin, hindi naman kasi pare-parehas yung velocity, no, nung water particle from the surface papunta dun sa stream bed. So, magkakaiba yung, class. So, ang tinatanong, ano yung mean velocity niya? Okay? So, anyways, ang ginagamit nating mga aparatos naman dito is ito. So, para sa surface velocity, gumagamit tayo ng floats. So, ang kinukuha natin dito yung surface velocity. So, ang itsura niyan, class, so parang float lang talaga, lumulutang. So, meron ditong floating material. So, dapat medyo manipis siya para hindi siya ma-attract dun sa sa velocity ng wind, no? Parang walang effect yung wind. So, dito yung natin, yung flag na i-observe natin, and then dito sa ilalim meron diyang counterweight, no? Ganyan lang siya. Parang ganyan. So, ang gagawin lang natin diyan, class, titingnan lang natin kung how much ba nag-travel, no, yung float na yan from one point to another point. So, i-observe lang natin at a certain distance. So, may distance, tapos yung time. So, distance over time, makuha na natin yung surface velocity. Okay? So, para sa mean velocity, ang ginagamit naman natin is itong current meter. Okay?
So, itong current meter class, parang LEC lang yan. Okay, so i-attach natin yan sa pang ganito eh. So, mag-attach tayo dun sa vertical rod. So, para siyang LEC na ito. So, dito mukhang bulaklak. Pero LEC yan class. So, syempre, halimbawa, nakikita mo, yung LEC, so, may dumadaang tubig sa kanya. So, ang tendency, iikot siya, di ba? So, ang gagawin dito class, i-record natin how much revolution, no, yung nagawa nung ating current meter, and then over a specific period of time. So, revolution per time, so, i-convert sa velocity, makuha na natin yung velocity. And then, ang kagandahan dito class, no, etong current meter na to kasi, is pwede mo siyang ilagay kahit saan. So, halimbawa, dito. So, ibig sabihin, at that point, kaya mong kunin yung velocity. Gets ba yun? Makuha tayo dito ng velocity. Check. So, again, yung current meter, baba natin siya dito. So, makakuha mo yung another velocity dito. Check. So, sabi ko nga, magkakaiba yung velocity niyan. So, lagay mo pa siya dito. Another velocity. Magkakaiba yung velocity niyan. So, ibig sabihin niyan, kaya niyang kunin yung velocity at any point below dun sa ating water. So, current meter. Okay? So, yun nga lang. O, paano makuha dyan yung mean velocity? Okay, so paano kunin yung mean velocity? So, eto, meron tayong 4 solutions or methods. So, ito yun, class. So, using yung current meter, okay? So, ito yung mga 4 methods. Una, yung paggamit ng vertical velocity curve. Vertical velocity curve method. Okay? Next is yung 2-point method. Next is single point method. And then lastly is yung integration method. Okay, so that is using yung current meter, no? So, kaya natin kunin yung mean velocity. So, isa-isahin natin class. Simula tayo sa vertical velocity curve. Okay, so ganito ang gagawin doon class. So, gagamit tayo dito ng graph. Okay? So, yung graph is represented by distance d versus velocity v. Okay, ayan. So, let's say dito sa taas, ito yung representation ng water surface. So, ibig sabihin, parang ito yung starting point mo na 0. Okay, gets? So, dito, sa horizontal axis or sa abscissa, ito yung velocity diagram. Dito naman yung distance, depth, okay? Distance d. Okay lang ba? Ito na lang, small d. So, ganito yung gagawin doon, class. So, dodrawing ako dito ng diagram dito, no? So, sabi nga natin, pwede nating ilubog at any point yung ating current meter. So, una, lagay natin siya dito sa may surface. Okay? So, pag nasa surface na siya, so, i-measure niya, no, yung velocity at the surface. So, kapag ginrap natin yon, so, let's say yung velocity niya, let's say at distance equal to 0. So, andi dito. Okay, so, meron siyang equivalent velocity. So, let's say nandiyan dyan siya. Okay? And next, ang gagawin natin, class, is ilulubog lang natin itong current meter at certain point, no? Ang kadalasang ginagawa dito is nilulubog siya every 10th of the total depth. So, let's say, yung unang pagkakalubog is 0.1
of depth D. So, hindi dito yon. So, naka-drawing din dito. 0.1 of T. So, may value yan class pero hindi ko na lang ilalagay yung value. So, nung nilubog mo siya, ang tendency dyan class is bibilis yung velocity. Okay, bibilis yung velocity. So, makaka-generate siya at this depth. So, let's say, mga hanggang dito na yan. Hanggang dito na. Ito na yung kanyang equivalent velocity. Mas bumilis yung current. So, next, lubog ulit natin siya at another tenth. So, another 0.1. So, magiging anong to class? Magiging 0.2 of depth D. So, ganun lang ulit. Okay, and then meron na naman siyang mara-record na another velocity. So, let's say, ito yun. Gets ba? So, hindi ko na continue hanggang sa dulo. Basta ilulubog niya yan from surface papunta dun sa pinaka, yung malapit dun sa stream bed. Okay? Para maka-generate siya ng curve. So, ganito yung ma-generate ng class. Commonly, ganito yung lumalabas na itsura. Okay, so, pwede na siguro yan. Ayusin ko nga. So, kadalasang class, yung nabubuong curve is parabola. Ganyan. Okay, parabola. Ngayon, yung sabi nung vertical velocity curve method. So, let's say ito yung hanggang depth D, So, sabi ng vertical velocity curve method, para makuha yung mean velocity, which is i-denote natin siya ng V sub M, denoting na mean velocity siya. So, equal siya sa area, area neto nung velocity curve diagram natin. So, gets ba yung sinasabi ko, class? So, yung area mula dun sa first point niya, dito sa 0 hanggang sa depth D. So, yung area enclosed nung diagram natin, which is, ito yun. Yung area niyan, divided by yung distance na to. Okay? Denote natin to as distance D. Distance from 0 to distance depth D. Okay? Yan ngayon yung lumalabas na parang mean velocity, okay, nung ating water or nung fluid. Okay? Kasi parang nangyari dito class, parang integral lang naman to, di ba? So, for first point, meron siyang velocity. So, ito yung curve. Basta gets mo naman yung class eh. So, kukunin mo yung velocity from 0 up to depth D. So, parang ginawa mo, pinag-plus mo lahat yon. So, lumalabas parang area. And then, divide mo sa total number of observations yung distance D na yon. So, using that formula, makuha na natin yung mean velocity. Okay? So, sana guess nyo in class. Pero, madalang naman na lumalabas ito sa board exam. Pero, maganda na alam mo, kung paano ginagawa. So, another thing, kasi, dahil commonly, ganito nga yung lumalabas na figure. Okay, pagdating dun sa, vertical velocity curve diagram natin. So, kadalasan, laging ganyan yan, parabolic. So, meron siyang, mga observation. So, ito yung mga observations niya. So, yung mean velocity daw is pwedeng i-represent using yung velocity at 0.6 nung depth D. Okay? So, let's say, dito yung 0.6 of depth D. Okay? Kung ano man daw yung velocity dyan, that can represents, yung mean velocity. So, kapag ginamit mo daw itong formula na to, okay, and then, i-compare mo yan dito, dito sa palitan nga natin to, velocity sa 0.6D, approximately, tumutugma daw yan dun sa mean velocity. So, ibig sabihin, instead na i-conduct mo, kunin mo yung mga velocity at different points, tapos, gamitin mo yung area over yung distance D na formula. So, why not kunin mo na lang daw,
no, yung velocity at 0.6 nung depth D. And then kung ano man yung velocity na yon will represent, no, already yung mean velocity, no. That is by the observation nila, no. Sa mga na-observe nila, kadalasan at 0.6 of depth, no, that velocity represents already yung mean velocity. So ano pa yung isa? So pwede rin daw yung mean velocity is the average nung velocity sa 0.2 of depth and then nung 0.8 of depth. Okay? So another observation nila in class, no. The average, no, dito sa 0.2. So may velocity dito. Velocity at 0.2 depth D. So somewhere here dito yung velocity ng at 0.f depth D. So yung average daw nun already represents again yung mean velocity. Okay? Gets? So, mga observations nila yan. And then, di ba itong sa taas, ito yung tinatawag nating velocity sa surface. So, kung gusto mo lang daw class kunin yung yung velocity sa surface. So, paano ba yan? Di ba katulad nga nito yun, class? Yung dito sa method na to, surface velocity na kuha natin. Kung tinatamad ka class daw na mag-measure ng velocity at any point, no, below dun sa water natin. So, pwede mo daw gamitin yung velocity sa surface. Pero, maglalagay ka ng ng factor, no, coefficient niya. So, 0.9 of the velocity sa surface, no, approximately equal daw yun dun sa mean velocity. Okay? Gets ba yun, class? Pero, using yung vertical velocity curve method, ganito ginagawa dun, class. Okay? Area over in distance t. Okay? So, itong mga pinrepresent ko na to, class, ito na yung mga next na na method. So, next, di ba, ito is two-point method. So, actually, ang two-point method dyan is ito. Ito yung two-point method. No? Yung 0.2 depth and yung 0.8 depth. So, 2 points yun, di ba? Instead na ilubog mo yung current meter mo at every 0.1 nung depth. So, ang gagawin mo, lulubog mo na lang siya at 0.2 nung depth and then, i-record ang velocity tapos ilubog siya sa 0.8 nung depth and then, i-record ang velocity and then, average, yun na yung mean velocity. So, two-point method. O di, class, nai-imagine mo na, class, kung sino ang single point method. So, ang single point method dyan, class, is itong una. So, pwede rin tong pangatlo, pero mas accurate itong una. No? Imbis na ilubog mo at different depths. So, ilulubog mo na lang siya at 0.6 nung depth D ng water, no, yung current meter. Tapos, kung ano man yung recorded velocity doon, will approximate, no, yung mean velocity ng ating water. Okay? So, etong naman tong integration method. So, actually, hindi ka mag-i-integral dyan, class, no? Hindi ka mag-i-integral. Ang gagawin mo dyan, class, is ilulubog mo slowly. So, di ba, ito yung current meter natin. So, slowly ilulubog mo yan. So, mula dito sa surface, dahan-dahan, ayan, nakikita mo ba dahan-dahan? Ay, nawala. Dahan-dahan mo siyang ilulubog, class. Hanggang sa umabot siya dun sa pinaka dulo. Nakikita niyo ba yung ginagawa ko? Ayan, dinadahan-dahan ko ang paglulubog. Okay, hanggang sa dulo. And then, iaangat naman natin siya dahan-dahan. Okay, hanggang sa makabalik siya dun sa surface. Okay. At uniform rate yon, no? So, ilulubog natin siya dahan-dahan. So, ibig sabihin, may re-record niya yung mga revolutions at every point, no? Kasi dito sa vertical velocity curve na to, so ito, vertical velocity curve, may limitation, no? At every 0.1 lang. Pwedeng ganon. O kung gusto mo nga mas accurate, edi ilubog mo na rin paunti-unti. Pero yun nga, class,
dito sa integration, i-consider mo lahat ng points. As in, every point pababa at pataas. So, i-measure niya yung number of revolutions. So, ganun lang class. Lulubog lang siya. So, mag-record siya ng revolution sa taas. So, medyo konting revolution. Tapos, pabilis na pabilis. Pababa. Hanggang sa bumababa na ulit yung revolutions niya. Basta ang gagawin doon class, i-record niya ang total number of revolutions. Okay? Doon sa ano niya, sa tinravel niya from first point pababa, pataas. Lahat ng revolutions and then kukunin niya rin yung total time. So pag may total revolution, may total time. So revolution over time converts sa velocity. So whatever yung velocity na yun represents yung mean velocity. Okay? Pero yung may computation lang dito class is, yun, yung pinakita ko kanina. So, baka ito yung mga possible na ma-encounter mo sa board exam. Baka lang, no? Baka lumabas, pero hindi pa naman siya lumalabas, pero madali lang naman siyang i-recall. So, mas maganda na, alam mo na lang din siya. Okay? So, ano pa bang next? Okay, so, yan. So, bago tayo mag-proceed sa sample problem natin, so discuss na natin yung yung number 4 na pwedeng lumabas sa board exam, yung pagkuha ng stream discharge. So, sana nakakasunod kayo class, no? Stream discharge. Okay, so familiar ka na dito class, no, sa hydraulics, no? This one is denoted by Q. So, ano yung alam mo class na general formula, relationship ng cross-sectional area sa velocity saka sa Q. So, di ba alam natin that Q ay equal sa AV. So, yung pala class, no, mahalaga yung mga una nating na-discuss. Yung mga area, no, unang-una yun. Nasaan na ba yun? Ayan, no, mga area yun, di ba related sa area. Next is etong V, yung velocity. So, kaka-discuss lang natin paano kumuha ng mean velocity. So, pag meron na tayo niyan class, kaya na natin kunin, no, ang stream discharge. So, let's say for example, ito yung natin, cross-section ng ating body of water. So, cross-sectional view. So, ito yung ating water surface. So, anong gagawin class? Ang gagawin dyan is maglulubog ng mga verticals, no? At uniform interval. So, ayan. So, parang naglagay yan dito. Ay. So, wait lang. Ayan. So, maglalagay tayo ng mga verticals, no? Dito. So, copy ko lang. Okay. So, let's say, ayan, So, using yung mga verticals na yan, may marirecord tayong mga, depth. So, dito, magkakaroon tayo dito ng, D1. Okay lang ba? Ito is magiging D1, D2, D3, D4, and D5. Okay? So, yun yung mga verticals natin. So, kaya na natin class kunin yung parang cross-sectional area niya. So, paano kunin yung cross-sectional area? So, di ba dito parang 0? So, i-assume natin to as straight line. Okay, mga straight line na lang yan. So, minimal lang naman yung error. So, mga straight line, straight line, straight line, and then straight line. Okay? So, ibig sabihin, kaya natin kunin yung area dito. So, tawagin natin itong area 1, ito, area 2, area 3, area 4, area 5, area 6. Okay, so kailangan natin itong gawin,
No, kasi hindi naman natin class pwedeng sabihin na kung ano yung velocity, no, dito sa medyo dulo, dito. Okay, is the same dun sa ano, dito rin sa kabila. No, kasi hindi naman uniform yung class eh. So, mas maganda, per section natin siya i-analyze. Tapos, per section, kunin natin yung discharge niya. Okay? So, para mangyayari, etong section na to, magkakaroon siya ng sarili niyang discharge, Q1. So, ito Q2. Ito Q3. Q4. Then, Q5. And then, Q6. No? So, therefore, yung summation ng mga individual Qs na yan, yun na yung magiging total discharge natin. So, ngayon, yung area madaling kunin. So, paano kumuha ng area class? Eh, dito triangle, di ba? Triangle. So, hindi ko na di-discuss yung class, ha. Ito, ano to? Mga trapezoid yun dito, di ba? Trapezoid, and so on. So, hindi ko na i-discuss paano kumuha ng ano, nung area. So, ngayon, paano kunin yung ano? Yung Q1. Okay? So, therefore, yung Q1 ay equal sa, di gamitin lang natin itong general formula. Q is equal to AB. So, para siyang ano, area 1, di ba? Para siya dito sa area 1. And then, kung ano man yung velocity dyan. Okay, so pangalanan natin yung velocity dyan as velocity mean 1. So, para siyang velocity mean 1. Okay lang ba? So, ito pangalanan din natin to ng ano. Wait nga lang, class. Ito pangalanan natin tong ano, velocity mean 2, velocity mean 3, and so on. Bakit may mean? Okay, ito yan, class. Wait lang. Ang gagawin kasi natin dito, class, yung installation ng current meter natin is dito natin siya lalagay sa ano, doon sa vertical natin. So, let's say gagamitin nating method yung ano, yung 0.6 or yung single point method, yung ilalagay sa 0.6 depth. So, let's ilalagay tayo dito ng ano, current meter. Okay, so therefore, at this point, magkakaroon tayo ng velocity 1. Okay? Pero hindi kasi yan yung velocity na ipapartner natin dito. Hindi iyan. Okay? Ang kailangan natin, yung velocity dito mismo sa section na to. Eh kasi itong velocity 1 na to is only the velocity na malapit dito kung saan siya nilagay. Okay? So, para makuha yung VM1 na yan, kukunin natin yung parang average ng magkabilang dulo. So, VM1 ay equal sa, so, di ba ito yung isang dulo? So, dito, approximately, velocity dito, 0. So, average ng dulo-dulo. So, 0 plus V1. Okay, average nun. So, that one represents na yung mean velocity dun sa first area natin para dito. Okay? So, para dito sa next, anong velocity yung gagamitin natin? So, again, at by 0.6 method, so lagay tayo dito ng current meter. So, magkakaroon tayo ng velocity 2. So, therefore, yung mean velocity, no, at area 2 dito, okay, equal yan sa average ng magkabilang dulo, V1 plus V2, and then divided by 2. Okay? Gets ba, class? Sana na nakasunod kung ano yung kinaiba ng mga velocity. So, with that, pwede nating sabihin na yung Q at area 2 ay equal sa AV, no? Area 2 times yung mean velocity at 2. So, ganun na rin sa mga susunod, class. Nakuha na ba yan, class? So, sige nga, isa pa. So, sa next vertical natin, lagay tayo dito. Current meter. So, merong observed velocity 3. So, yung mean velocity for this area ay magiging VM3 ay equal sa V2 plus V3 and then divided by 2. And then, yung
Q, no, yung discharge naman at that area, Q3, that is equal sa A3 times mean velocity at section 3. Okay, so with that, kaya na natin kunin yung total Q. So Q using the figure is equal sa, or summation na lang ng individual Q para hindi ko nasusulat. Okay lang ba yan? So para siyang Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on. Okay, so sana nakasunod kayo, class. Okay, so kung nakasunod kayo, pwede na tayong mag-discuss ng sample problem natin, no? Mga last sample problem natin regarding this topic. Okay, so wait lang, class. Oh, ayan. So mabilis lang. So recall na lang natin yung mga diniscuss natin kanina. So anong tanong? A current meter was lowered at a depth of 1.5 meters from the bottom. Okay, so let's say ito yung ating water surface. And then ito yung ating bottom, no, yung stream bed. So magi-install tayo ng vertical. And then naglagay dito ng current meter. Okay na yun, class, no? LC lang man yan. So, ano sinabi? Lowered at a depth of 1.5 from the bottom. So, yung distance niya papunta dito is 1.5 meters. So, determine the depth of water at that point if the 6/10 method of observation was used. So, yung 6/10 method, that is yung 0.6 of depth, no? So, if this one represents yung D, so kung 6/10 method, so dapat ito is 0.6 of D. Tama? So, isin ko lang. So, ito magiging 0.6 of D. So, ibig sabihin, ito pa lang sa baba, edi parang ano yan? 0.4 of D. No, which is equivalent sa 1.5. So, therefore, 0.4 of D na equal sa 1.5. So, mas-solve natin ang D, which is equal to, ilan yan, class? So, that is equal sa 3.75 meters. Okay, so that is letter A. So, hindi ko sure class, no, kung tricky ba tong problem. Alam ko ginawa ko tong tricky eh. Kasi kung, halimbawa, hindi mo alam yung yung 6/10 method, no, basta-basta ka lang nag-solve. So, sabi mo, try ko nga, gawin kong 0.6 of D, i-equate ko yun sa given na 1.5. So, halimbawa, na ganyan ka lang, class. O, ilan yung D na makukuha mo? That is, 2.5. Nasa choices yata yun, class. Ayun, biniluga mo, class. Ang diin-diin pa ng pagkakashade mo, class. Ayun, Okay, easy 1 point. Yung pala, class. Mali, no? Kasi hindi mo alam kung ano yung 6/10 method. Pero dahil diniscuss na natin siya, so hindi ka na magkakamali doon. Okay? So, next. Wait lang. Okay, so situation 26 tayo, class. So, sabi the right and left water edges of a stream are 10 meters and 50 meters respectively from an initial 0 point. The verticals are located at distance 20, 30, 40 from the initial point. Depths of verticals are 4, 6, and 5. Okay, velocities measured by 6/10 method are 0.6, 0.72, 0.58 respectively. So, tinatanong, compute the total cross-sectional area, compute the total discharge, compute the mean velocity. Okay? Daming tinatanong. So, anyways, drawing muna natin siya, no? So, adjust ko lang to.
Ayan. So, let's say, ito yung ating, section. So, the right and left water edges are 10 and 50 meters from an initial 0 point. So, parang naiisip ko, andi dito yung 0 point. No? Ito yung 0 point. So, from 0, andi dito yung, diba, ito yung natin, water surface. So, papunta daw dito, no, ito yung right water edge. Okay, right water edge. That is what? 10 meters from the initial 0 point. And, yung etong left, no, left water edge. So, from the 0 point, so, ang distance naman niya daw is ilan? 50 meters. So, ibig sabihin, parang lumalabas 40 meters to. Okay? Next. So, naglagay daw siya ng ng verticals at 20, 30, 40. So, kung 10 ito, so, andi dito yung 20, no? 20, ayusin nga natin. So, let's say, yan na lang, no? 20, 30, 40. Gets ba yan? So, from the 0 point, so this one is yung 20, 30, and then, ito yung 40. So, parang technically, parang ang distance nito is every 10. Okay? So, ayan. And then, ano nang next? Depths of vertical are 4, 6, and 5. So, dito, 4. Ito, 6. Ito is 5. So, nakakasunod. Kasi nagsimula siya dun sa sa malapit sa 0. So, parang dito tayo nagsimula sa right, papuntang left. So, next, velocities are 0.6, 0.72, and 0.58. So, lagay ko yung class ng red na lang siguro. Dito, sa first vertical niya, 0.6. Ito, 0.72. Dito is 0.58. Okay, so una, tinatanong total cross-section area. So, madali lang yung class, no? So, magiging dito? Assumption. Ito magiging straight line, straight line, straight line, and straight line. Okay? So, tawagin natin to class as 1, 2, 3, and 4. So, for the total area, so that is equal sa area 1, area 2, area 3, and area 4. So, using the figure, paano kunin yung mga area? So, yung area 1, triangle, no? So, that is 1/2. Base is 10. Height is 4. Yung area 2, trapezoid. So, 1/2. B1 plus B2. So, 4 plus 6. And then, times 10. Okay, plus trapezoid again. So, 1/2. 6 plus 5 times 10. Then, plus triangle 1/2 base times the height. Okay, so using that generated equation, ilan ang total area? So anyways, kunin na rin natin isa-isa, no. So ilan tong para sa area 1 kasi gagamitin natin siya 'di ba? Later on. So, ilan tong area 1? So ito magiging 20. Ito 50 ba yan, class? Ito 11 times 5, 55. Try na lang natin, class, no? Board exam naman eh. Kailangan pag board exam, sure. So, next, ito. 5 times 5, 25. Okay? So, para mamaya gagamitin natin sila. So, ilan yan? 20 plus 50 plus 55 plus 25.
150 square meters. So that is what? Letter A. Correct. Okay. So next, compute the total discharge. So again, para sa discharge, kailangan natin kunin muna yung mga mean velocity. So para dito sa 1, BM1 equal yan saan? So 'di ba yung sa mga dulo nga, no, ang assumption velocity dito is 0. So dito sa kabilang dulo 0 rin. So okay, BM1 dito ko nasulat, so magiging 0 plus 0.6 divided by 2, that is 0.3. Okay? Para dito sa area 2, mean velocity dyan is 0.6 plus 0.72 divided by 2. So, BM2 equals 0.66. Okay, para sa area 3, so BM3 ay equal sa average ng magkabilang dulo, 0.72 plus 0.58 divided by 2. So, BM3 equals 0.65. Okay, and then for the last area, BM4, so that is, mali, yung end velocities, so 0.58 plus 0 divided by 2. O, ilan yan? Ilan yung mean velocity dyan? 0.29. Okay, so, meron na tayo class na mga mean velocity. So, kaya natin kunin yung total Q. So, yung Q ay equal sa Q1, Q2, Q3 plus Q4. Na equal saan? A1, BM1 plus A2, BM2 plus A3, VM3, and then plus A4, VM4. So, ayun, no? So, yung individual areas equal saan? So, area 1, 20. Ilan yung BM1? 0.3. Plus, area 2, 50. Velocity, mean velocity 2, 0.66. Plus, 55 plus, or times, 0.65. And then, lastly, area 4, 25, BN4, 0.29. So, nagets ba yun, class? Nagets na. Paano natin nabuo to? So, ano lang kaya, class? Base lang kayo sa figure. Ito. Saka ito yung mga individual areas. Okay, so therefore, ang total discharge now ay equal saan yan, class? So, sagot is 82. So, ang unit, di ba ito naka-square meters, tapos yung mga velocity naka meters per second, no? So, therefore, magiging 82 cubic meters per second. So, that is what? Letter C. So, correct. Nakuha? So, madali lang yan, class, no? So, next, compute the mean velocity. So, paano ko kunin yung mean velocity? So, anong number ba to? Ito yung 113, 114. So, number 115 na tayo, no? So, para makuha yung mean velocity, so gagamitin natin yung yung general. That yung total Q ay equal sa total area times yung total velocity. So, yung velocity dito, yun na yung mag-represent ng mean velocity. Okay, so lalabas dito 82 cubic meters per second. So, equal sa total area na nasolve natin kanina, 150 square meter, and then yung mean velocity. So, ilan lumalabas na mean velocity, class? So, that is 0.5467 and then meters per second. Okay, so nandun ba yan? 0.5467.
Okay, so that is letter C. So, correct. Okay? Nakasunod ba, class? Okay, so, nga pala, class, ang tawag dito sa method na to is velocity area method. Okay? So, we know naman, class, no, pagdating sa hydraulics natin, marami pang ibang method, no, or ways para makuha yung discharge. Okay? So, meron tayong gumagamit tayo ng weirs, di ba? Or yung mga formula na, kung marirecall mo, yung mga Checy formula, yung Manning's formula. Okay? So, yung mga ganun, class, is hindi na natin siya itatakal dito kasi yun na yung class is hydraulics na yun. So, kung surveying ang pinag-uusapan, so, ito yung isang method na hindi mo pa na-encounter, yung velocity area method. At ganyan siya ginagawa. Okay? So, sana na nagets mo. Okay, yung topic natin. So, okay, may problem pa yata tayo. Okay, so last two problems tayo, class, no? Last two. Bago natin end ang discussion natin regarding sa hydrographic survey. Okay, so yan, number 116. To determine the depth of water, a photometer is installed in a boat to produce the sound, transmit it downward, receive, and amplify the echo. If the intervening time interval is 0.14 seconds and the speed of sound in water is 1,500 meters per second, determine the depth of water at which the sounding was made. So, illustrate na lang natin katulad ng ginawa natin kanina. So, parang ito yung echo sounder. So, ito yung sounding vessel niya. So, dito yung surface. Ito yung ilalim. So, ayan. Pwede mo naman ang direct solve yan, class, no? Using yung formula na pakita ko kanina. Pero, drawing lang muna natin, no? Try natin, imaginein ulit yung nangyari para mas ma-absorb natin siya. So, yung photometer na nag-transmit ng sound. Okay, and then ni-reflect papunta dito. And then yung total time is 0.14 seconds. So, given velocity ng sound sa water ay 1.5 meters per second. So, at water. So, ilan daw yung total depth? So, again, yung tinravel ng sound is D na pababa and then another depth D na pataas. Okay, so using yung formula na velocity equals distance over time. So, kung gagamitin natin yan, velocity ng sound equals total distance 2D, total time 0.14 seconds. Okay, palitan natin to ng 1.5 meters per second. So, ayan. Simple as that. Makuha na natin yung depth ng water. So, ilan yan, class? So, sagot, 105 meters. Okay, so that is what? Letter D. So, very simple na. So, that is so long, alam mo, no, yung formula or yung dinidiscuss na na topic. So, kung hindi mo alam, class, kung paano nag-work yung photometer or yung echo sounder, so, hindi mo marirealize na 2D, no? Na yung gagamitin mong distance. So, baka magamit mo, velocity equals distance over time. Pag yun yung ginawa mo, class, no? Ginawa mo, 1.5 is equal to D over 0.14. Nasa choices rin yung sagot ng class, which is 210. So, again, ang gagawin mo, mamadali ka na naman, bibiluga mo na naman ng madiin. Uy, easy 1 point, top 1 na ito. So, mali pala, class, So, mas maganda, alam mo, no, yung, yung concept behind that one. Okay, so, last problem tayo. So, wait lang. Okay, so, ayan. So, sabi, a hydrographic survey was conducted for the
purpose of locating channel depth. The survey party consists of a shore party and the boat party. So on the shore party, a staff gauge was established in a secure place, okay, to such a depth that it will give a definite reading. The staff reading at the instant that the sounding was taken was 3.25. So nagigets nyo ba, class? So basahin nyo lang din So the staff reading at the instant that the sounding was taken was 3.25. The depth of sounding as recorded was found to be 9.67. The elevation of zero mark on the staff was 155.76. Determine the elevation of the bottom of the channel. So, na-imagine nyo ba yun, class? So, ganito yon. So, very simple lang din naman to. So, ito yung parang shore party. So, let's say, ito yung ano. Okay, wait lang wala pa yung party. So, ayusin natin. So, parang ito yung ano, yung water surface. Ay, lagyan natin ng ganyan. So, yung shore party, pag sabi mo shore party, edi nasa shore lang sila. Tapos yung boat party, edi nasa ano sila? Nasa boat sila. So, andi dito yung boat party. Okay? Tapos, using any method ng pagkuha ng depth ng water. So, na-measure daw nila that yung depth dito, nakikita niyo pa ba? Hindi na, no? So, saan ba? Lipat ko to. Dito. Yan, kita na yan, no? So, sabi, no, using any methods na pagkuha ng depth, so, below dun sa ano, or at exactly dun sa location ng boat, so, yung depth daw dito is 9.67 meters. Okay? So, nandyan sila. Tapos, yung stop, or yung shore party, okay? So, naglagay daw sila ng ano, staff gauge, no? So, parang ano lang yun, reading rod. So, naglagay sila ng rod dito. Okay. And then, anong sinabi, class? No? The staff reading at the instant that the sounding was taken was 3.25. So, the moment daw neto, class, nung time na nag-observe sila, so, di ba, may tumatama ditong water. So, ang naging reading daw dito is 3.25. Okay? So, next, the elevation of the zero mark. Asan ba yung zero mark neto? Eh, di nasa ilalim, di ba? So, yung elevation daw neto is what? 155.76. So, ang tinatanong, ano daw yung elevation nung bottom ng channel? So, na-imagine nyo ba yung nangyari? So, ganun lang siya ka-simple, class, no? So long as na-interpret mo correctly yung sinasabi sa problem, madali na lang siyang masolve. Okay, so anong gagawin natin? Paano i-analyze? So, from the given elevation, angat tayo sa level line. Di ba parang ano to, class? Level line. So, angat tayo dyan. So, from the level line, ayan, hindi level yung sulat ko. So, from the level line, anong gagawin? Bababa naman tayo dito. So, makuha na natin yung elevation, no? So, from that case, elevation, no, nung bottom ng channel ay equal saan? So, mag-start tayo sa 155.76, angat tayo ng 3.25, baba tayo ng 9.67. So, as simple as that, makuha na natin yung elevation ng bottom ng channel. So, that is how much. Okay, so, sagot is 149.34 meters. Okay, so that is what? Letter B. And we are correct. Okay, so again guys, ganyan lang mga problem na encounter mo regarding sa topic na to, sa hydrographic survey. So hopefully nasundan nyo, no, yung dinidiscuss ko, and ayun, na-imagine nyo, no, na madali lang din siya. So mahalaga lang is familiar ka sa mga pinakita ko kanina. So ayun guys, hanggang dito na lang tayo.
So, yung mga next topic natin is sa next video na natin sila i-discuss. Okay, so kung may question kayo, class, feel free na i-contact nyo ako. And, tutulungan ko kayo. Okay? So, ayun guys. So, thank you guys for watching. So, see you next time. So, God bless.